De Lima also has a message for former President Rodrigo Duterte. God forgive him and God bless him. He knows what he did to me. Law sa tanan. Siyempre kung saan ka mang sulok ng mundo na inaabot ngayon ng ating signal na ito, binabati ko po kayo, kapatid, kaibigan at sa lahat na po nating mga manonood at siyempre ang ating mga followers and subscribers sa ating YouTube channel and Facebook. So maganda ngayon ang ating topic mga ka-people tungkol ito sa ating mga pangyayari sa ating bayan ngayon na pabago-bago ang sitwasyon. Kaya sa mga hindi masyado nakapakinig o nakapanood ng mga magandang balita, ayan dito natin itutuloy natin dito yung ibang mga kwento tungkol sa mga pangyayari dyan sa atin. Okay, once again, magandang araw, magandang gabi sa lahat. Ito po ang inyong lingkod, Mr. Buhol. At siyempre nandito ngayon sa ating programa, Abante Pinoy. Ngayong gabi, mga kapatid, tatalakayin natin tungkol doon sa paglaya ng ating former Senadora Laila de Lima, kung ano ang meron sa kanyang paglaya o mayroon ba siyang magandang gagawin na advokasya ulit sa kanyang paglabas sa kulungan sa loob ng 6 na taon na binubuno ni former Senadora de Lima dyan sa kulungan sa Camp Crame. Ngayon, mayroon tayong video, bigyan natin reaksyon at panoorin din natin kung yung mga sinasabi niya ay tama ba o yung mga sinasabi niya ay hindi ba totoo, kung sino ang nagkamali, yung dating administrasyon o sa kanila bang grupo ng oposisyon. Kaya para maliwanagan ang ating isip mga ka-people, pakinggan nating mabuti ang video ng mga nagsilabasan ngayon sa ating mga balita. Kaya dapat ito nating pakinggan at makialam din tayo sa isyong ito dahil bilang tayo ay isang mamamayang Pilipino. Kasi alam naman natin na halos pag magbago yung administrasyon, yung nakaraang mayroong kasalanan ay pinapahuli at ikulong. Hindi na tayo naninibago sa mga ganyang kalakaran o usapin tungkol sa politika sa ating bansa. Yan po ay nangyari at mangyari pa kung hindi tutuldukan ng ating mga mambabatas o sa ating siyempre suporta ng ating taong bayan. Ang video na ito tungkol sa paglabas ni Laila de Lima, kung sino ang kanyang kakampi o sino ang kanyang kontra sa ngayon. Kaya panoorin natin. Pasok! Bail for her remaining charge. In the resolution of Muntinlupa RTC Branch 206, it stated that the prosecution failed to present strong evidence regarding de Lima's alleged conspiracy with fellow accused to sell illegal drugs within the New Bilibid prison. The court found the testimonies of the witnesses against de Lima not credible and the alleged conspiracy unproven. Now that she is free, de Lima intends to continue her advocacies and remain a part of the opposition. I'm with the opposition because we share the very same advocacies, ideals, and visions for this country.
And hindi naman natapos yung pakikilaban ko sa mga advocacies ko habang nakakulong ako. I never stopped. And now that I'm free, I'm even going to work harder for those advocacies. She aims to reveal the truth about what she calls a fabricated case that she endured for a long time, particularly since many believe in the validity of the accusations against her. I want people to know the truth of my innocence. I want the people to know how it happened. I want the people to know who are behind it. The former senator seeks complete vindication for the damage to her name and reputation. They destroyed my life. And that's why I'm going to rebuild my life now. They destroyed or ruined my name, my reputation. Now that I'm free, I'm going to work hard to redeem my name. And vindication, complete vindication, is the key. De Lima also has a message for former President Rodrigo Duterte. God forgive him, and God bless him. He knows what he did to me. Teka, sandali. Parang medyo may hindi maganda yung pagkasabi ni si former Senador De Lima. Si former President Rodrigo Roa Duterte ay pinapatawad na daw niya. So, ibig sabihin ba tinutumbok talaga niya na ito yung gumagawa ng kasalanan? Hindi, mga ka-people. Kung pakinggan natin mabuti nung kasalukuyang idinidinig ang kanyang kaso, hindi po si PRRD ang gumawa ng kasalanan. Siya po mismo ang gumawa ng kanyang kasalanan. Marami pong nagsilabasan, lumulutang na kanyang mga aliado kasama sa kanyang grupo ay nagtistigo para sa kanya. Kaya nga siya nakulong eh. Di ba? Napakasimpleng usapin yan. Siya po isang attorney. Yung kanilang grupo na oposisyon dati ay pinalik. Lahat na nakapaligid halos attorney. Bakit sila pumayag na ikulong isang abogado kung wala silang kasalanan? Tanungin ko kayo, papayag ba kayo? Kayo isang abogado at ang inyong mga kaibigan dyan sa iyong grupo, lahat halos abogado, ikukulong lang na walang nangyari, walang kasalanan, o walang ginawa. Siyempre, mayroong butas nakita ang prosecution. O yung korte pala, mayroong nakitang butas. Kaya siya ay ikinulong. Pagpalagay na natin na mayroong hindi insakto lahat o yung iba ay pinipilit, sinasabi lang ngayon na pinipilit daw magsalita ng testigo, sa kanila yung mga tauhan, hindi naman doon sa kay PRRD na tauhan. Kaya ganyan talaga pag bagong administrasyon magpalit, yung may mga kasalanan dati, yung mga nagyayabang na parang walang katapusan ang mundo, ayan, sigurado may kaso talaga yan, may paglalagyan talaga. Kasi ginigiit ni Senador De Lima na wala siyang kasalanan lahat. Bakit siya nakulong kung wala siyang kasalanan? Abogado pa naman siya. Parang mali yung pagkaganon. Maraming nagsilabasan kung ma-remember natin nung kasalukuyang dinidinig ang kaso niya nung 5 years from now or 6 years from now. Nakita pa natin dyan doon sa Bilibid, sumasayaw-sayaw pa at maraming tumistigo na nandoon talaga siya at tumatanggap ng pera. At ang isa pa dito mga kapatid, kaya mabigat talaga o napaka-grabe yung impact pag yung witness talaga ay magbaliktad. Kung bumaliktad yung witness, dati, kaya makalabas ka talaga. Kaya nung nangyari kay Bong Revilla, ganun rin yun. Bumaliktad yung isang witness niya, kaya siya nakalabas. Parang ganun rin ang mga pangyari. Kasi pag hindi bumaliktad yung isang witness, matibay yung ebidensya, talaga nangyayari ka, ikaw ay longko, pulong talaga.
O kaya ng sinasabi natin na kanina na kung sino ang papasok na bagong administrasyon, ikulong yung iba. O natandaan natin yung si Jinggoy Estrada at saka Bong Revilla ay pinakulong ng dating kalyado ni Dilima na administrasyon. Pansin nyo yun, na ikulong yon dalawa. Tapos nakalaya rin. Wala naman silang mga sinasabing kahit anong pagkalaya. Kulong at saka kalaya, okay na yun ang sinasabi nila. Wala na masyadong pautot, pangit yung mga ganun, kasi kulong na eh. Kaya ngayon na nakalabas na, marami nang sinasabi. So, ang maganda dito mga ka-people, pakinggan na lang natin kung ano talaga ang totoo, sino ang tama, kung sino ang may kasalanan. Kasi ngayon ang interview sa mga kakampi ni former Dilima, senadora, iba-iba yung mga station ng television station na kakampi nila, iba yung mga tanong. Nagtanong pa kung makampi na kagad. Parang hindi maganda. Kaya dapat both side pakinggan natin. Ganito pa mga ka-people, kahit nakalabas na yan si Dilima 100% na kahit magtakbo pa yan ang senador, hindi na mananalo yan. Wala na silang lugar kasi marami na mga bago at mga mas matalino at mahusay mapag-serbisyo. At ito ang tandaan natin, pinakamatinding pasabog ito. Natandaan niyo mga ka-people, lahat ng mga bigating politiko ay pinatumba ni PRRD lahat. Yung mga gumagawa ng kasinungalingan o kabulastugan o nagnakaw sa gobyerno. Sampol natin sila former Senador Drilon, Gordon, Congressman Sarati, former Senador Maruhas, lahat yan sila ay pinatay ang karera sa politika ni PRRD. Napakatindi yung ating former president. Kaya ngayon, tuluyan ng sinabi ni Dilima na pinapatawad na niya kahit hindi ito humingi. Mamaya, panoorin pa rin natin yung mga interview o mga katanungan sa ibang estasyon na sa mga kakampi ni Senadora para maliwanag talaga. I suppose. Nevertheless, she considers her unjust imprisonment as a blessing, acknowledging the lesson she learned while in confinement. I became more prayerful. I became closer to the Lord because, I've got so much time to pray, to read the Bible, to reflect. Baka ito na yung panahon, no? Dahil hinug na yung aming motion for reconsideration na ma-resolve na ng hukuman. At yun nga, hindi kami nagkamali. Habang dinidinig namin yung isang motion na sinampa ni General Franklin Bucayo, isa mga akusado, sinabi ni Judge Hito na natapos niya na ang kanyang order tungkol sa motion for reconsideration. At briefly, ang sinabi niya lang is, I granted bail to the accused. Oo, kasi ito so, yun, doon pa lang nagkagulo na kami sa loob ng hukuman, nagsigawan at naiyak na po si Senator. At dito sinabi pa, halos naman lahat ng mga politiko o politikana na ikulong magpapasalamat talaga dahil daw sila ay nailapit sa Panginoon at palaging nagbasa ng Biblia. Halos lahat ng mga politiko dyan na ikulong. Ang iba nga lumabas pastor at saka pastora na.
Ibig sabihin, nung sila ay kasalukuyang nanunungkulan, ay kinalimutan na lahat yon at yan po ay kahilayan ang nasa kanila. Kaya nakalimutan nila kung saan na sila o naligaw ba o hindi o wala. Kaya yun ang nangyari pagkatapos doon ang bagsak. So, Laila de Lima, dahil nasabi nga niya, freedom finally. Oo, kasi nga attorney, Nag-issue na nga si Judge ng kanyang order. ang nabitawan po na una, nabitawan na salita na una. The rule of law. But having said that, Peter, sa akin po dapat maparusahan kung sino man ang gumawa nitong kaso na talagang wala lahat po kasi nungalingan at mayroong testigo noon na nagsabi na pinilit lang siya ni Justice Secretary of Justice, dating Secretary of Justice Vitaliano Aguirre na magtestigo laban kay Laila at nag-recant po siya. Ito po ay pagkakamali na punishable under the revised penal code for subornation of perjury. Ibig sabihin, pag ikaw Ayan, tingnan mo itong tao na ito na kakampi ni Dilima. Pinanigan na kagad niya. Gusto niyang palabasin na wala talagang kasalanan yung nakulong niyang kasama. Abogado pa naman ito at senador pa. Bakit nung nangyari iyon ay hindi niya kaya naipigilan na nandyan sila sa pwesto noon, sila ay senador pa, pero hindi nila naipigilan. So, ibig sabihin, mayroon talagang kasalanan. So, ang hukuma na lang ang magdesisyon yan kung ano ba talaga ang tama. Lalabas naman talaga yung katotohanan sa hindi magtagal, mga ka-people. ay pinilit mo o hinimok mo ang isang testigo na magsabi na magsinungaling para po masampahan ng kaso ang isang tao, yan po ay may pananagutan kayo sa ating revised penal code. At ang tawag sa krimen na yan, subornation of perjury, at ang punishment ay 10 taon pagkukulong. Ayan, yung sinabi niya, kulong ka agad. Baka siyang makulong pagdating ng panahon. Pero ba naman ganun, sir, na yung tauhan mo, pipilitin magsalita para sa iyo, para ikaw ay makulong. Parang malabo yung mga sinasabi ngayon, sir. Ibang klaseng testigo yan. Pinipilit daw ni Aguirre. Samantala yung tao, tauhan naman ng akusado. Maliwanag na doon sa hearing noon sa Kongreso tungkol sa kaso na niyan ay grabe yung lumutang na mga witness. Simula doon sa pinakababa hanggang sa itaas ay talagang sinasabi nila na involved talaga itong akusado natin na nakalaya ngayon. So ngayong nakalaya na, sinabi na niya na wala na naman silang kasalanan. Dati hindi nila sinasabi para hindi sila makulong. Ayan. Grabe na talaga ngayon sa atin kung sinong makapwisto. At ngayon lumabas si former de Lima, politika na agad ang tinitira ng oposisyon. Napakalayo pa ng eleksyon. Parang sinasabi nila na hindi nag-usap ng politika. Anong palang ibig sabihin dyan na palaging lumalabas sa social media at nagpa-interview at grupo-grupo nila at sinasabi pa gano'n. Napakabubo naman ang taong bayan kung hindi maintindihan yung ganyang estilo. So, pero hindi naman tayo pareho lahat. Kaya marami talagang supporter din sa kabila, marami din sa kabila. So kung sa tingin mo, tingin natin kung sino ang tama,
na dapat mong papanigan, doon tayo. Wala naman ditong pilitan kung hilain ka dito sa kabila. Kung sa palagay mo ay yun, sila ay matalino, magaling at hindi magnana, yun ang ating pipiliin para umunlad ang ating bayang Pilipinas. Ayan, shout out natin lahat ulit ang ating mga kasamahan o mga subscribers natin, followers. Maraming thank you sa pagpasok sa ating live at pagpanood. Komento lang kayo sa baba para pag-usapan natin kung ano ang dapat. Tungkol na naman tayo ngayon sa ating second episode ng ating vlogging, kung ano man ang nangyari-ari, kung sa may mga panghitabo sa ito ang pag-vlog or sulod diri sa social media, Facebook o YouTube. Suportahay lang ta mga ka-people.